Yan, okay na siya. Natin mo. Hello mga J-viewers. Meron tayo ditong converter charger, battery charger 12 ampere. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng converter charger, converting AC to DC. Ang mga materials na gagamitin natin ay, siyempre meron tayong case ng converter charger. Then step down transformer, 220 volts input and 12 volts output, 12 by 12 output, step down transformer. Siyempre gagamit din tayo ng rectifier diode, 2 pieces rectifier diode, 6 ampere lang to. Then 2 pieces capacitor, electrolytic capacitor, 2200 by 35 volts. Magsasamahin na natin ang dalawang electrolytic capacitor. Nakaparallel siya. Then seesaw switch. Single pole, single throw. Siyempre meron tayong heatsink. Then battery clip, 1 pair of battery clip for positive and negative. Then line cord, AC line cord and DC cord, negative positive para sa output, at ang kanyang charging terminal ng negative positive, 1 pair. So, umpisahan na natin. Siyempre, ang ating step down transformer, sukatin muna natin siya sa analog tester. For the beginner lang po ito, para sa mga gustong matutong mag-assemble ng battery charger. Set natin ang tester sa X1. Yan, sukatin natin ang kanyang input. Yan, meron siyang resistance na 18 ohms. 18 to 20 ohms. Kumpara sa output, low resistance naman ang output. By 12. Meron siyang center tap 0 volts. Then ang dalawang side niya ay 12 by 12. Yan, low resistance 5 ohms. Mababa pa, mga 3 to 5 ohms. Then, na-check na natin ang kanyang step down transformer. Okay siya. Sa mga mag-check nga pala ng transformer, huwag natin ilalapat ang ating kamay sa dalawang dulo ng test rod pagsusukatin ng input. Kahit tayo nakaset sa X1, nakakakiliti rin yan. May kaunting charging, nakaka-ground. Kaya dapat hindi nakalapat ang ating kamay sa dulo ng test rod. Pag ganyan lang siya. Pag nakalapat na ganyan, magugulat kayo, may ground. Nakabit natin sa dito sa case. Then, nakabit na natin ang kanyang step down transformer. Kabit naman natin ang kanyang
switch. Single pole, single throw. X1 pa rin tayo. Sukatin natin. Siyempre, bago natin ikabit ang mga pyesa, sukatin natin. Baka mamaya sira. Ayan. Off. On. O, ganyan lang. Off, on. Zero resistance. Okay, kabit natin. Siyempre, meron din tayong fuse. Bali, ang fuse natin ay 5 ampere lang to. 5 to 6 ampere. Glass fuse. Dito natin sa ikakabit sa switch. Yung fuse, yun yung kinakabit sa input. Para in case na magkaroon ng shorted sa output, ibigay agad. Siyempre, ang kanyang line cord. Insert natin siya dito. Yan, bale, nailagay na natin ang kanyang line cord. Ito, maigsi lang wire niya, dudugtungan natin. From line 1, pupunta siya sa switch. Ihinang natin doon. Then, switch, dadaan ng fuse. Pupunta naman dito sa line 1 ng step down ng input ng transformer. At ito namang line 2, pupunta naman dito sa kabak na linya ng input transformer. Sa mga beginner, huwag kayong makakalimot gumamit ng shrinkable tube. Napakahalaga nito. Napakaganda nito kaysa sa electrical tape. Lalo't magdudugtong tayo, simple, lulusot lang natin dyan sa wire. Yung tamang size lang ng shrinkable tube. Then, ihinang natin dito sa pagdudugtungan. Pag naidugtong ng ganyan, ilalagay lang natin ang shrinkable tube, tapos painitan para kumapit. Napakaganda kaysa sa electrical tape. Quality pa. Yan. Tapos hinang natin siya sa switch. Yan, buhat sa switch. Liliban siya ng fuse. Doon naman natin ihinang isa pang linya sa fuse. Ito pang ginagawa ko nito ay para sa mga nais matuto lang, sa mga estudyante at sa mga beginner. Pero sa mga professional technician, wala lang to, sanay na sila. Sa mga beginner lang to. Yan, buhat. Pagkalampas ng fuse, pupunta na sa input ng 220 volts. Dan ito naman isang linya. Lagyan ulit natin siya ng shrinkable tube. Dito na siya sa line 2.
Tapos painitan ulit ang siring cable tube. Okay, nakaset up na ang ating line cord sa step down transformer. Sunod natin ikakabit ay ang kanyang rectifier diode. Siyempre, bago natin ikabit, sukatin muna ulit natin siya. X1 tayo. Talagang ganyan sa mga beginner, sukat lang ng sukat. Huwag yung basta kabit ng kabit. Hindi kanya pat bagong pyesa, kakabit na lang na ikakabit. Kailangan double check lagi para pag ikinabit wala nang problema. Then anode cathode, forward bias, okay. Anode cathode, forward bias, okay. Reverse, dapat no continuity. No continuity. Reverse, no continuity. Yan. Ang pagkakabit natin ito, ang iba nalilito lalo tanggal na ang diode, pumutok na. Hindi na alam ko paano ipupesto ang diode. Ganito 12x12. Pag ikinabit natin dito 12, 0, 12, hindi nila alam kung paano ang pesto ng diode. Kaya naman, nasa sa inyo na kung common anode o common cathode ang gagamitin. Halimbawa lang, common cathode, common anode, yan, pag common anode, ang output niya, negative na dito. Dito nyo itatap ang negative ng capacitor. Pero kung gagamitin mo ni common cathode, pag ganyan naman, magkasalubong yung dalawang bar. O dito lang yung positive, ito lang out positive. Pero dito sa gagawin natin, common anode siya. Para negative ang kanyang out. Kabit natin siya sa heatsink. Ito ang kanyang heatsink. Yan, gagawin natin common anode. Pagsasamahin natin ang dalawang anode. Then ihinang. Yan ang kabit niya dito. Dalawang tabing 12-12 dito sa dalawang diode. At ito namang gitna, ito na magiging positive natin. Yung 0 volts, 0-12 yan eh. Ito, center tapping nga, yung positive. Magiging negative naman natin itong labas ng itong kanyang anode.
Lagyan na natin ng wire ang kanyang negative. Yan. Papunta na siya sa negative terminal. At yung naman center tap, papunta sa positive terminal. Itong dalawang side ng 12 volts ay dito sa cathode ng diode. Tutok natin yan. Yung 12-12 papunta sa cathode ng diode, tapos mag-out siya negative. Diretso sa negative ng terminal. Dito ikakabit ang negative ng capacitor. Ito yung kanyang center tap. Ito maging positive. Yan. Ito nalyan natin ang kanyang heatsink. Okay, ready na. Kakabit na lang natin ang terminal, charging terminal at saka capacitor, saka indicator light. Ito naman, kakabit natin dito sa terminal ng charger. Siyempre, laging positive red, then negative black. Siyempre kailangan ito hindi lalapat sa case tong metal. Kaya meron siyang plastic insulator sa gitna. Yan, ikabit na natin ang charging terminal. Then itong electrolytic capacitor, meron siyang polarity negative, positive. Ito nga negative, positive. Pinagsama na natin siya in parallel connection. 2200 by 35 volts. Bali ito ay magiging 4435 volts pag parallel siya. Dito natin siya ikabit sa negative positive ng terminal. Tapos itong negative ng diode dun sa negative ng capacitor. At yun naman positive ay sa positive terminal. Okay? Hindi lang natin siya.
Pasensya na kayo kung medyo mahaba-haba ang oras natin. Ito na may para sa mga J-viewers at sa mga nais matuto. Sabi nga, slowly but surely. Kaysa naman mabilis na konti ang oras, nabibitin ng ating mga viewers. Hindi alam kung paano nabuo. Kaya maganda yung slowly na detalyado naman. Yan. Then, iyan natin to sa negative, tapos positive. So, indicator light na lang. Indicator light naman. Check din natin kung may ilaw siya sa X1. Okay siya. Bale ang kanyang positive, ito ang kanyang negative. Pagdating sa tester, umilaw ang light emitting diode, yung black test rod kung saan nakatutok, yun ang kanyang positive, at yung red test rod yun ang negative. Negative, positive. Yan, lagyan natin siya ng resistor. Dito tayo sa positive side ng resistor. Yan. Lagi natin mas lalagyan ng resistor kasi itong gantong LED 3 volts lang yan. Lagyan natin siya ng resistor para kayanin niya ang 12 volts 1K resistor. Ganyan 3 volts, then idadrop ng resistor yung 12 volts para hindi mapundi ang LED.
Dito na natin sa IQ ha. Siyempre, huwag kayo magpapawala ng siring cable tube. Installing indicator light. Yan. Sa negative. Yan, okay na ang kanyang indicator light. Pasado na. Malaglag lagi, patakan natin siya ng glue stick. Okay, tapos na. Taling atin na lang simbolin na itong kanyang battery clip. Madali na to. Negative positive lang naman to. Pero saksak muna natin siya. Double check. Checkin muna ulit natin siya sa X1. Off. On. Okay. Then dito, kailangan wala siyang shorted sa negative positive.
negative positive. Yan, pag binaliktad dapat ngayon. Okay, pwede natin siya isaksak. Start muna tayo. Ayun, okay na. Off. Pagka pinatay nyo siya, meron pa siyang konting ilaw kasi yung capacitor niya nag-i-stack yan ng voltahe. Kaya habang may stack siya, nakailaw siya, dandahan mong mawala yan. Dahil sukatan natin siya ng voltahe. Set natin sa DC 50 volts. Then power on. Yan. Mapapansin nyo medyo mataas ang voltahe niya dahil ganga ng capacitor 35 volts. Kaya reading to ng mga yun 24 natin 15 volts. Pero pag ikinabit na sa battery, nag-step down naman yan pag may load na. Nag-step down yung 15, magbabagsak yan ng 12. Kaya lang siya nagre-read ng 50 kasi hindi man ito regulated. Yan ang kanyang capacitor, 35 volts nga. Then sukatin natin siya sa digital. Digital, set sa DC. Ayun, 17 volts. 17 siya kasi nga hindi ito regulated. Pero basta any appliances na 12 volts pwede siyang gamitin sa mga motor, charging, yan. Yung mga motor na 12 volts, mga dynamo, mag-step down yan, mag-total yan. Medyo mahaba ng ating video. Ito naman madali na. Pag tsaga-tsagaan na ninyo, ikakabit pa natin itong kanyang terminal ng battery clip. Patayin natin. Siyempre itong pula sa positive, buhulan natin. Yan. Yan, ito sa negative. So mga J-viewers, mga estudyante, mga beginner, mga new beginner na hindi pa alam ang ganitong pag-assemble, panoorin nyo lang ang video ito, tapusin nyo. Sigurado naman matututunan nyo ang pag-convert ng AC to DC converter charger. Hindi lang sa charger to, mga power supply ng amplifier. Yan na yung AC to DC, yan na pumapatak ang theory nya kung paano ba nagiging DC ang AC. Nga, naihinang na natin. Yan, itong red na ito, yan, may guhit naman siya. Kakabit natin sa positive terminal. Then ito negative.
Yan, okay na siya. Natin mo. Sample, i-discharge natin sa wire na manipis. Okay. So mga J-viewers, nakatapos naman tayo ng isang video kapakipakinabang para sa mga beginner at sa mga nais matuto how to assembling converter charger 12 ampere. So para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman kayo dyan, like, share, and comment, and pakihit na rin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga upcoming videos. Thank you.